Magandang gabi sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo akong Michael, 24 years old, Tubong, Pampanga. Pero ngayon ay nagtatrabaho bilang isang junior programmer sa isang bangko dito sa Quezon City. Night shift po ang trabaho ko. Mula 11 ng gabi hanggang 7 ng umaga. At para hindi ako mabagot sa trabaho, lagi kong pinapakinggan ang channel nyo. Hindi naman po ako mabilis matakot. Sa katunayan yan, ay mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan dahil ako mismo ay marami nang naranasang hindi basta-basta may paliwanag. Hindi ko naman masasabing may third eye ako, pero kasi bigla na lang akong nakakaramdam at nakakakita ng kung ano sa hindi inaasahang panahon. Tulad dito sa trabaho ko, mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho dito at mabibilang na rin ang mga kababalaghang naranasan ko dito. 2 lang kaming panggabi at kung minsan ay a-absent pa ang kasama ko, kaya naiiwan akong mag-isa sa trabaho. 2:00 noon ng madaling araw, nag-break ako sandali. Nagpunta ako sa pantry ng opisina para kunin ang baon ko sa ref. Bago ako makapasok, nakarinig ako na parang may tao roon. Pagpasok ko nga, may nakita akong babae. Nakaternong blusa at palda siya na kulay pula. Kulot ang buhok niya na mahaba. Nakatalikod ito sa akin. Nasa tapat siya ng lababo at para siyang abala sa paghahanda ng pagkain. Hindi ko na siya pinansin. Akala ko asawa siya ng night guard ng opisina na bumisita lang. Pagsara ko ng ref, wala na yung babae. Nawala na rin yung tunog ng mga lalagyan ng pagkain na ginagalaw niya kani-kanina lang. Nagtaka ako kasi bago siya makalabas ng pantry, dapat dumaan siya sa bandang ref kung nasaan ako. Wala naman akong nakita. At saka wala pang 5 segundo nang kunin ko ang pagkain sa ref. Kaya paanong nawala siyang bigla? Sumilip ako sa labas ng office kung nasaan yung night guard. Ilang hakbang lang naman yun sa pantry. Tinanong ko siya kung bumisita ba yung asawa niya sa kanya. Umiling siya at sinabing wala naman daw siyang bisita. Kaya sinabi kong, sino yung babaeng ng kapula na nakita ko at kako pa kung may pumasok bang iba sa loob ng opisina? Nagtaka siya kasi wala naman nga daw. Ewan ko kung sino yon, Sir Jupiter, pero sigurado akong multo yung nakita ko. Sa palagay ko, dati siyang nagtatrabaho doon. Sa tuwing maaalala ko kasi yun, para siyang nakapang opisina. Kulay pulang terno ng blusa at palda. Yung buhok nga rin niya ay kulot na parang 80s pa. Baka ito na nga yung sinasabi nila na kapag pumanaw ang isang tao, ay babalik-balikan nito ang mga lugar kung saan sila naging masaya. At baka nga minahal niya ang trabaho niya sa bangkong yun, kaya nakita ko siya roon. Isa ko pang karanasan ay noong bumisita ako sa apartment ng parents ng girlfriend ko sa Kamuning. Kasama ko ang GF ko noon habang sabay kaming naglalakad papalapit sa entrance. Yung inuupahan po nilang lugar ay may 2 palapag na puro units kaya maraming nangungupahan. Sa may entrance gate ay merong isang bench at mga halamanin. May nakita akong isang matandang babae na nakaupo sa bench. Nagtaka ako sa suot niya. Nakakapote na plastic at nakabota kasi siya kahit wala namang ulan at baha. Nakatingin lang siya sa amin. Nginitian ko siya. Tapos bigla rin siyang ngumiti na parabang ang saya-saya niya. Kumakaway din siya sa akin na parang naghe-hello. Natuwa ako sa matanda kasi para siyang batang tuwang-tuwa, kaya nakangiti lang din ako sa kanya. Nang papasok na kami sa entrance, nagsalita ako.
"Lola, magandang hapon po. Bibisita lang po kami dito." Paglagpas namin kay Lola, sabi ng GF ko, "Sino kinakausap ko?" Kaya sabi ko, "Dun sa matanda na nakaupo sa may bench sa entrance. Ayun o." Sabi ko pa at lumingon sa bench. Nagulat ako. Wala na yung matanda. Mabilis sa bula pa siyang naglaho. Natakot yung girlfriend ko kaya hinila niya ako para magmadali na kaming pumasok sa loob. Kinuwento namin yun sa parents niya at sabi nga nung nanay niya, may usap-usapan doon sa kanila na may kumakalusko sa bandang entrance na para bang may nagbubukas-sara sa gate kahit wala namang tao. Ayon pa sa nanay ng GF ko, wala pa siyang narinig mula sa mga tenant doon na may nakakita ng multo. Madalas ay nakakarinig at nakakaramdam lang. Marahil daw ako pa lang ang unang nakakita dun sa multo na gumagawa ng kaluskos sa entrance. Sabi pa ng GF ko, kaya raw baka sobrang saya nung matanda at kumakaway pa sa akin nung initian ko siya ay baka nga dahil natuwa siya na may nakakita rin sa kanya sa wakas. Ewan ko lang, Sir Jupiter, pero baka nga ganoon yun. Baka ako pa lang ang nakakita sa kanya. Hindi naman kasi mukhang malungkot o nanghihingi ng tulong yung matanda. Para lang siyang nakatambay at nagpapahangin doon sa pwesto niya. Marami pa po akong karanasan tungkol sa mga ganitong bagay. Pero ang pinakakakaiba kong naranasan ay noong nasa Pampanga ako. 7 taong gulang ako noon. Ang bahay namin ay malapit sa paanan ng bundok. Maraming puno't halaman, masukal at kapag gabi ay napakadilim, lalo na't dead end ang kalsada kung saan itinayo ang bahay namin. Kaya sa dulo ng kalsada ay parang gubat na. Wala ring poste ng ilaw doon, kaya wala ka talagang makikita sa gabi. Liban na lang kung maliwanag ang buwan. Iilang bahay lang din ang nakatirik sa kalsadang yun. Siguro mga 4 lang, kaya puro bakanteng lupa ang katabi ng bahay namin. Sa kabilang street naman ay naroon ang sementeryo. Isang gabi, araw yun ng mga patay. Nasa 7 taong gulang yata ako noon sa pagkakatanda ko. Nasa loob lang ako ng silid ko noon, nakatungtong sa ibabaw ng kama ko at naglalaro ng multu-multuhan. Nakatalukbong ako ng kumot at nagpapanggap na multo habang naglalakad sa kama. Ilang saglit lang ay napalingon ako sa bintana. Matatanaw mula roon ang gate ng bahay. Nakita ko yung sinindihang kandila na tinirik sa tapat ng gate. Ganoon kasi sa amin kapag araw ng mga patay, nag-aalay ng kandila sa harapan ng bahay para sa mga pumanaw ng mahal namin sa buhay. Napansin ko yung sindi ng kandila na lumalaki, tapos liliit, tapos biglang mamamatay, at sisindi na naman ulit ng malaking apoy, siguro sinlaki ng palad. Ganoon kalaki yung sindi ng kandila, kaya nagtataka ako para siyang pumupulso. Maya-maya, bigla na lang lumitaw sa tabi niyon ang isang babae. Una kong napansin na nakaputi itong suot na mahaba, para siyang nakapangkasal. Mahaba ang buhok niya at nakayuko ito, pero nakikita kong wala siyang mukha. Dahil nga sa bata pa ako, hindi ako kaagad natakot. Akala ko kasi isa siya sa mga kapitbahay namin, kaya nakatingin lang ako sa kanya. Ilang saglit pa, napansin kong tumingala ito. Doon ko nakita na wala siyang mukha. Tapos bigla ko ring nakita na parang lumiliwanag yung buhok niya. Kulay apoy, katulad po nung kandila na parang pumupulso yung liwanag ng buhok niya. Alam kong sa akin siya nakatingin kahit wala siyang muka dahil nakaharap siya sa akin.
Hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot noon, Sir Jupiter. Baka nga kasi nasa murang pag-iisip pa lamang ako noon. Pero may kung anong pumasok sa isipan ko na pagbuksan siya ng gate. Hindi ko maipaliwanag ng maayos, pero para po bang nakiusap yung babae sa isip ko na papasukin siya sa loob ng bahay. Ganoon nga ang ginawa ko, Sir Jupiter. Lumabas ako at binuksan ang gate. Pagbukas ko, wala na yung babae, pero meron akong naamoy. Matapang na amoy ng mangga. Amoy hinog at matatamis na mga dilaw na mangga. Ganun na ganun ang amoy. Nakapagtataka dahil may puno nga kami ng mangga, pero wala namang mga bunga pa. Puro bulaklak pa lang. Isa pa, kulay berde ang mga binubunga ng 2 puno ng mangga namin. Kinaumagahan noon, sinabi ko sa tatay ko na may pinagbuksan ako ng gate kagabi na babae, pero kibit-balikat lang siya. Akala niya siguro ay kung ano-ano lang ang sinasabi ko. Sir Jupiter, lumipas pa ang panahon at nasa high school na ako. Nakalimutan ko na ang pangyayaring yun, pero muli ko ring naalala mula nang makilala namin si Manang Nena. Kakilala po talaga siya nang naglalaba sa amin. Si Manang Nena raw po ay nanghihilot at marunong rin sa pagtatawas. Kaya nang isang araw na iniinda ng lola ko ang tuhod at likod niya, ay naisipan naming ipahilot siya kay Manang Nena. Wala naman siyang malubhang sakit. Nangangalay lang dahil sa katandaan. Hindi po tumatanggap ng perang kabayaran si Manang Nena, kaya isang piling ng saging ang ibinigay namin sa kanya. Naginhawaan si Lola matapos ang paghihilot, kaya sinabi namin kay Manang Nena na kung po pwede bang magpunta siya sa bahay namin para hilutin ang Lola 3 times a week. Matanda na kasi ang Lola ko sa tuhod, 89 na noong panahong iyon. Nung sumunod na linggo, umaga nang hilutin ni Manang Nena si Lola. Nakapwesto kami sa ilalim ng puno ng mangga. Mahangin. At habang naghihilot siya, ay sinabi nitong swerte si Lola dahil mahaba ang buhay niya. Sandali siyang tumingala sa 2 puno ng mangga namin. Para ba niya itong sinisipat? Habang hinihilot si Lola, sabay sabing, ang mangumango raw ng mga mangga at may dalang swerte daw yung mga puno. Pakiramdam daw niya kasi ay mayroong bantay ang bahay namin na namamalagi sa puno ng mga mangga. Pakiwari pa niyang yun ang dahilan kaya tumatagal ang buhay ni Lola. Sabi ni Manang Nena, diwata raw yung bantay. Babaeng diwata na may maputing kasuotan. Bigla kong naalala yung gabing nangamoy mangga noong papasukin ko yung babaeng may maliwanag na buhok. Pero ang mas nakakagulat doon, Sir Jupiter, ay yung magsalita si Lola. Ang sabi niya, ay oo, may nakatira nga dyan sa mga puno ng mangga na yan. Nakakita na ako riyan ng babaeng kulay apoy ang buhok, nakaupo sa sanga. Yun po ang patunay ko, Sir Jupiter, na hindi pala multo yung nakita kong yun, kundi isang diwata. Sa totoo lang po, kung babalikan ko ang panahon mula nang itinayo ang bahay, nagsimula po yan sa bahay na gawa sa kahoy lamang, hanggang sa pinalakihan ang bahay at naging semento na. Ilang taon pang lumipas, napagawa ng garahe dahil nagkaroon na ng sasakyan. 1, 2 sasakyan, 1 tricycle na ginagamit ng tatay ko kapag mamamalengke. Hindi rin kami nawawala ng pagkain sa mesa. Taon pang lumipas, nakapag-abroad ang ate ko. Higit sa lahat, maayos ang mga kalusugan namin. Ang gusto kong sabihin ay masasabi kong swerte kami. At baka nga dahil sa swerteng dala ng diwatang nakatira sa 2 puno ng mangga namin.
bracelet. Sir Jupiter, itago niyo na lang po ako sa pangalang Kate. Ang kwento ko po ay nagsimula nung time na binigyan ako ng boyfriend ko ng isang bracelet. Ilang araw po bago ang aming 8th monthsary noong 2018. Kinukulit ko siya kung ano ang balak niyang gawin sa aming monthsary. Pinipilit ko siyang paaminin kung ano ang iririgalo niya sa akin at kung saan kami magde-date. Hindi naman po ako demanding na girlfriend. Sa tagal na po kasi namin, first and second month lang niya akong niregaluhan at nilibre na kumain sa labas. And the rest of the month po ay parang ako na lang ang nag-e-effort. Ganun po yata talaga kapag tumatagal na ang relasyon. Nawawala na yung sweetness. Busy na rin po kasi kami sa trabaho. Construction worker po siya at ako naman ay production staff. Madalang kaming magkita lalo na kapag panggabi ako. Hanggang sa naramdaman kong parang wala na siyang time sa akin. Mas nawiwili siyang kasama ang mga barkada niya sa construction dahil magkakasundo sila sa inuman. Nang pinuntahan niya ako sa bahay namin, inaway ko siya. Pero ginawa ko lang yon para magpalambing sa kanya dahil nga malapit na ang aming monthsary. Ang kunwaring pag-aaway na yon ay parang naging totohanan dahil nagkasagutan po kami at nagkasumbatan. Gusto ko lang magpalambing sa kanya pero ikinainis ko ito dahil pinatulan niya ako at masaklap pa mukhang nakalimutan niya ang aming monthsary. Pero nung mismong araw ng aming monthsary, Sir Jupiter, natuwa ako dahil sinurpresa niya ako. Nakipagbati siya at inaya niya akong kumain sa fast food. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Nagsorry po siya sa akin dahil naalala niyang monthsary po namin at naisip niya na baka raw naglalambing lang ako. Pero umamin din naman po ako. Nang matapos po ang aming date, inihatid na niya ako sa amin. Bago ako pumasok sa bahay, kinabig niya ang braso ko. Inilagay niya sa kamay ko ang isang bracelet. Naka-plastic lang po ito. Napapayuko siya nang tingnan ko at tanungin kung para saan yun. Sinabi niyang regalo niya sa akin ang bracelet. Biniro ko siya na hindi man lang binalot pero okay lang naman sa akin, ang mahalaga may ibinigay siya. Sinabi niyang wala na siyang oras na ibalot dahil kakabili niya lang sa barkada niya. Nagtatanong daw kasi siya kung ano ang magandang irigalo at ang bracelet daw ang inalok sa kanya. Hindi na niya ako sinagot kung magkano ang bili niya, basta daw mura lang ibinigay. Kinilatis ko po ang bracelet, Sir Jupiter. Palagay ko ay may kamahalan ito dahil gawa po ito sa mga stones. Tuwang-tuwa po ako noon kaya agad kong isinuot ang bracelet. Pero sinabihan ko siya na mas magandang regalo sana ay yung hindi na siya mag-iinom. Nagkamot lang po siya ng ulo dahil sa sinabi ko. Pagkatapos po naming mag-usap, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nasa kwarto ako at panay pa rin ang tingin ko sa bracelet. Gandang-ganda po kasi ako. Mabigat ito dahil totoo yung mga bato. Feeling ko ay lucky charm ito. Hindi ko na po ito inalis sa braso ko. Nakasuot lang po hanggang sa ako ay makatulog. Mababaw lang po akong matulog, Sir Jupiter. Kaunting ingay lang ay nagigising ako. 2 po kami sa kwarto. Kasama ko po ang kapatid kong si Kathleen. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto. Pagkatapos ay naramdaman kong may umupo sa gilid ng kama. Inisip ko na si Kathleen yun, kaya hindi ko na lang pinansin. Hinablot ko lang ang kumot at nagtalokbong ako. Nagtatrabaho na rin po si Kathleen at mahilig siyang mag-OT, kaya laging gabi na kung umuwi. Napapalalim na ang tulog ko nang marinig kong may nagbukas ng pinto. Narinig ko ang boses ng kapatid ko na nagsabi ng, "Excuse po."
Tapos narinig ko ang yabag niya na dumiretso sa CR. Nakunot ang noo ko, Sir Jupiter, kasi nagtaka ako na para bang may kinausap siya. Ako lang naman mag-isa sa kwarto. Dumilat po ako at inabangan ko siyang lumabas ng CR. Saka ko siya tinanong kung sino ang kausap niya. Sinabi po niyang pagkapasok niya raw ay may nakita siyang babaeng nakaupo sa kama. Akala daw niya ay bisita ko. Sinabi ko sa kanya na wala naman akong bisita at bakit naman ako magsasama ng bisita. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi pa rin siya nagbibihis gayong kanina pa siyang dumating. Nagulat po ako sa sagot niya na kadarating niya lang. Nagkatitigan po kaming dalawa at namagitan ang katahimikan. Bigla na lang akong nagsalita na matulog na lang kami. Ayokong takutin ang sarili ko dahil mahaba pa ang gabi. Pagkabihis po niya ay pinatay na niya ang ilaw at tumabi na siya sa akin. Nakatulog na ulit ako nang bigla kong naramdaman na parang binato ang braso ko kung saan nakasuot ang bracelet. Malikot po akong matulog, kaya minsan ang katawan ko naiikot ang kama. Di ko namalayan na lumaylay pala ang kamay ko sa kama. Iniakyat ko ito at itinago sa kumot. Saka ako bumalik sa pagtulog. Naiinis ako kay Kathleen dahil nahihimbing na ako pero parang naglalakad siya. Sa inis ko nagsalita ako na magpatulog siya dahil may pasok pa ako kinabukasan. Kung maglalakad man siya, wag niyang kaladkarin ang tsinelas niya. Pero sumagot siya ng, "Ate, huwag kang maingay, natutulog na ako." Bigla akong napadilat at tiningnan siya. Nakahiga sa kama. May agwat po kasi talaga kami kapag natutulog kasi ayaw niyang dumikit sa akin dahil malikot nga raw ako. Pagtingin ko po, nakita ko sa may bintana na may nakatayong mahaba ang buhok. Jealousy ang bintana namin at pumapasok ang liwanag mula sa poste ng ilaw sa labas. Katapat lang kasi ng kwarto namin ang poste ng ilaw. Bigla po akong napasigaw nang lumakad papalapit yung babae, tapos nang nasa gilid na siya ng kama, iniunat niya ang kamay niya at itinuro ako. Napatulala na ako. Napaupo si Kathleen at tinanong ako kung bakit daw ako sumigaw, pero di na ako makasagot. Tapos maya-maya ay sumigaw na rin siya. Nakita niya rin po yung babae. Nagulat kami nang biglang sumampa sa kama yung babae at pagapang na lumapit sa amin. Kumaripas ng takbo ang kapatid ko palabas ng kwarto habang tinatawag sina Mama at Papa. Hindi ako makagalaw nung oras na yon, Sir Jupiter, para akong nanigas. Hanggang hinawakan ng babae yung braso ko. Nang maramdaman ko ang malamig niyang kamay, saka ako nakagalaw at gumapang akong pababa ng kama. Hindi ako makalabas ng kwarto dahil mahigpit na hinawakan ng babae ang braso ko. Naramdaman kong nababasa ang kamay ko, kaya tiningnan ko. May dugo nang dumadaloy sa kamay ng babae. Nang tiningnan ko siya, puro sugat na ang mukha niya at umaagos na ang dugo. Parang basag-basag ang mukha niya. Hindi na siya makilala. Nakakatakot na ang itsura niya, para akong hinihika habang tinatawag sina Papa. Inaagaw ko ang kamay ko sa babae pero ayaw niyang bitawan hanggang sa mahila ko ito at maiwan sa kanya ang suot kong bracelet. Nang makawala na ako ay saka ako kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Nagkabungguan pa kami ni Papa. Umiiyak akong yumakap sa kanya. Dinala niya ako sa sala at naroon si Kathleen na panay pa rin ang iyak. Saka kami tinanong ni na Papa. Hindi kami agad makakwento ng maayos kaya ang ginawa ni Papa, bumalik siya sa kwarto namin. Kumakamot ang ulo niya nang bumalik kasi wala naman daw siyang nakita doon. Pero dala niya ang mga bato sa bracelet ko. Tinanong niya kung saan daw galing yung makukulay na bato
na nagkalat sa sahig. Sinabi ko na regalo sa akin ng boyfriend ko. Kinabukasan po noon, Sir Jupiter, agad na pinapunta ni Papa ang boyfriend ko sa bahay at tinanong kung saan daw galing yung bracelet. Sabi niya, ibinenta ng kaibigan niya sa construction. Hindi daw niya alam kung saan yun galing talaga. Kaya pinatawagan ni Papa yung kaibigan niya para tanungin kung saan talaga galing yung bracelet. Naka-loudspeaker po yung cellphone nung kausap namin siya. Inamin niya na kinuha niya ito doon sa babaeng na aksidente sa kalsada. Napadaan daw yung kaibigan niya sa nagkukumpulan na tao kaya nakiusyoso siya. Nakita daw niya yung bracelet sa gilid ng kalsada na marahil ay tumilapon doon. Kinuha daw niya yon dahil maganda at totoong mga bato ang nakalagay. Galit na galit po si Papa sa boyfriend ko kaya sinabun po siya talaga. Nagpapasok daw ng multo sa bahay namin. Agad pong nagpatawag si Papa ng elder sa church namin at pinadasalan po ang bahay namin para daw umalis yung multo na nagmamay-ari sa bracelet. Tapos ipinasauli po ni Papa sa boyfriend ko yung bracelet doon sa kaibigan niya, pero nadasalan na po iyon. Galit na galit po ako sa boyfriend ko noon, Sir Jupiter. Nakipag-cool off po ako sa kanya. Matagal din. Ilang buwan din po bago kami nagkaayos. Pero hindi rin po kami nagkatuluyan ng boyfriend kong yun, Sir Jupiter. Hiniwalayan ko talaga dahil lumalala ang pagiging lasenggo. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, ang kwento ko. Marami pong salamat sa inyong lahat. Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Silim True Crime and Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres, and Wilmore Loponio. Takip Silim True Crime and Mysteries. Subscribe now. Sir Jupiter, sabi ko naman po kay Mama noon, huwag siyang makikinig sa mga sabi-sabi. Kaso talagang said na ang pag-asa namin. Palaging lugi ang bawat araw sa pwesto namin sa palengke at baon na kami sa utang. Utang sa mga supplier ng gulay, pati utang sa mga pambayad ng mga pangangailangan sa bahay. Kaya di ko na napigil ang mama kong si Perlita na maniwala sa isang kahina-hinalang pampaswerte. Pampaswerteng naghatid ng matinding kamalasan sa buhay ng pamilya namin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hazel. 31 years old po at taga rito sa Bohol ngayon. Itong ikikwento ko sa inyo ay tungkol sa pinagdaanan ng pamilya namin dahil sa isang maling pag-asa noong nasa Leyte pa kami. Pag-asang naging mitsa ng pagkawasak ng aming tahanan. Kalagitnaan ng 2015 po noon. Bagamat magdadalawang taon na mula nang tumama ang bagyong Yolanda, hindi pa rin nakaka-recover ang pamilya namin. Na-lay off si Papa sa trabaho.
Napilitan naman akong huminto sa pag-aaral kahit third year college na po ako noon. Hindi na kasi kayang tustusan ng mga magulang namin kung sabay kaming mag-aaral ng bunso kong kapatid na si Lizelle. Mabuti na lang at may back pay si Papa na nagamit naming pampuhunan ni Mama. Nagbukas kami ng maliit na tindahan ng gulay sa palengke. Kung tutuusin, iligal nga yun kasi di naman kami nagbabayad ng pwesto. Nakalatag lang ang mga paninda namin sa isang tabi. Umasa po kaming makatutulong kahit paano ang maliit na negosyo. Lalo pat di pa nakahahanap ng bagong trabaho si Papa. Subalit sa paggulong ng mga buwan, hindi po naging maayos ang takbo ng tindahan, Sir Jupiter. Minsan sapat sa pangangailangan namin ng kita sa isang araw. Pero madalas kulang. Malaki na ang nalulugi sa amin at patong-patong na rin ang utang. Wala nang pambaon at pamproject si Lizelle. Malapit nang maputulan ng kuryente ang bahay at di na rin kami nakakakain ng maayos. Di ko na nga pumabilang kung ilang ulit nang humihingi ng pasensya sa akin si Mama. Pasensya raw kasi di sila mayaman ni Papa. Pasensya kasi naipasa pa sa aming magkapatid ang sumpa ng kahirapan. At pasensya kasi palpak ang anumang subok namin sa negosyo at trabaho para makaahon. Napakalinaw kong nakikita sa mga mata ni Mama ang labis-labis na lungkot at kawalan ng pag-asa noon, Sir Jupiter. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang po akong niyaya ni Mama matapos magligpit ng paninda. 9:00 pasado na po noon, konti na lang ang mga tao sa palengke. May dadaanan daw kami bago umuwi. Kahit gutom at medyo inaantok na ako, sumunod na lang din ako kasi sandali lang naman daw. Medyo madilim na po noon. Wala kasing buwan at patay na ang ilaw sa mga saradong tindahan. Dagdag pang nakapanghihina ang permanenteng sangsang ng hangin. Maingat ang bawat hakbang sa daang naglalawa sa maduming tubig, lalo't may dala kaming mabibigat na mga pinaglagyan ng mga paninda. Nagtaka po ako kasi papunta kami sa bandang likod na ng palengke, sa isang sulok na bihirang puntahan ng mga mamimili at ibang mga nagtitinda. Malapit na nga po ito sa malaking tambakan ng basura. At lalo akong nagtaka nang may nakita akong tindahang bukas. Sir Jupiter, maliit lang yun, tapos gawa sa plywood at yero. Isip ko agad, baka tindahan ng albularyo. Ang mga nakadisplay po kasi mga halamang nasa paso o supot. Meron ding mga maliliit na bote at garapong walang label na di ko matukoy ang laman. Yung iba dinurog na mga halaman, samantalang yung iba na may langis. May mga nakita rin akong iba't ibang mga burloloy, kagaya ng mga anting-anting at mga pulseras na may kakaibang mga bato. Nabakasan ko ng pagkagulat si Mama. Gulat gawa ng pagkamangha. Animoy hindi niya inaasahang makikita namin ang tindahan doon. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, kumatok na si Mama sa pinto at pinatuloy naman siya ng isang boses.
Hindi ko alam, Sir Jupiter. Pero pagkapasok pa lang namin, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Wala namang aircon, pero napakalamig ng hangin at di nakapapasok ang masangsang na amoy ng palengke. Naramdaman ko ring may di nakikitang puwersang umiikot sa amin ni Mama. Iniligid ko ang paningin sa loob at nakita ko ang isang lalaking payat at maputla. Nakapangalumbaba ito habang nakaupo sa isang mesang may nakapatong na kahong maliit. Nawala po ang antok ko nang tahimik siyang tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ganoon din ang ginawa niya kay Mama. Walang emosyon ang mga mata niya. Pero ramdam kong kinikilatis ako hanggang kaluluwa. Tinanong niya kami kung ano ang kailangan namin doon. Kung may gusto ba kaming bilhin. Nabigla naman po ako sa isinagot ni Mama, Sir Jupiter. Narinig daw kasi niya ang usap-usapan sa palengke. May nagbebenta raw ng mabisang pampaswerte sa negosyo sa may likod ng lugar. Doon, malapit sa basurahan. Kaya raw kami naroroon para malaman kung totoo ba ang mga sabi-sabi. Napalingon ako kay Mama. Gumuhit naman ang ngiti sa maputlang mukha ng lalaki. Saglit niyang sinuklay ang mahabang buhok gamit ang mga daliri saka kinumpirmang totoo ang narinig ni Mama. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Mama samantalang napakunot ang noo ko. Naalala kong meron niyang ganoong tsismis sa palengke. Sabi ng mga matatandang tindera, may nagbebenta nga raw ng pampaswerte para sa iba't ibang bahagi ng buhay. Kagaya ng karera sa trabaho, buhay pag-ibig, at negosyo. Naroroon daw ito sa may likod nga ng palengke, malapit sa malaking tapunan ng basura. Dagdag pa, isang beses lang ito kung magbukas kada buwan. Tuwing ika-6 na araw ng bawat buwan mula 3:00 ng hapon hanggang 3:00 ng madaling araw. Pero hindi naman po ako naniniwala doon. Moderno na ang panahon. Nasa kamay na natin ang kapalaran natin. Siguro sabihin na nating nakadepende sa maraming bagay, katulad ng hindi pagiging patas ng lipunan natin. Yung iba mayaman at hindi na kailangang mahirapan para magtagumpay. Ang mga katulad naman namin, nananatiling malayo sa ginawa kahit kumain pa kami ng putik. Hindi ko nga lang inaasahang kakagat si Mama sa mga kumakalat na usap-usapan. Naroroon nga po kami sa misteryosong tindahan at handa na siyang bilhin ang nasabing pampaswerte sa negosyo. Sabi ko naman sa kanya dati pa lang, wag na wag siyang magpapaniwala sa mga ganoong sabi-sabi. Kako papaasahin lang siya ng mga yon. Binuksan ng lalaki ang kahon sa ibabaw ng mesa. Kasing lapad lang ito ng libro. Tapos ilang pulgada lang ang taas. May kinuha siya roon, agad niyang inabot kay Mama. Sabi niya,
itago mo ang isa sa lalagyan ng pera ng tindahan mo. Ang isa naman, ingatan sa loob ng inyong bahay. Tinignan ko ang palad ng lalaki at nakita ko ang 2 batong kulay itim. Kasing liit lang po ng mga pangkaraniwang holen. Bilog na bilog at napakakikintab ng mga ito. Kumikislap pa nga po ng bahagya kapag natatapatan ng ilaw. Subalit doon pa lang, hindi na po maganda ang palagay ko sa mga bato. Pakiramdam ko, doon nanggagaling ang kakaibang enerhiya ng buong tindahan. Enerhiyang malamig at nakakikilabot. Tiningnan ko si Mama. Nanlalaki ang mga mata niya habang sabik na kinuha ang mga bato. Nilingon ko naman ang lalaki at nakita kong nakatitig pala siya sa akin. Bahagya rin siyang ngumiti. Ewan kong bakit pero medyo nanginig ang kalamnan ko sa ngiting iyon, Sir Jupiter. Nagtanong si Mama kung magkano. Tumugon naman ang lalaking 300 araw daw, pero kailangang hulugan ang bayad. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat si Mama kasi hindi pala namin kailangang mag-abot agad ng malaking halaga. Hindi na tumugon ang lalaking nakangiti. Saka lumabas na kami ng tindahan. Bagay na ipinagtaka ko naman po kasi bakit kailangang hulugan? Paano kung kunyari may customer na kayang magbayad ng buo? Isa pa po, hindi niya tinanong ang mga pangalan namin ni Mama at kung saan ang tindahan namin. Wala rin siyang pinapirmang kung anumang kasunduan at wala rin akong napansing listahan niya ng utang. Higit sa lahat, anong 300 araw? Habang naglalakad, tinanong ko si Mama kung bakit siya kumagat sa mga sabi-sabi sa palengke. Pinaalala kong sinabihan ko na siyang huwag maniniwala sa mga yun. Papaasahin lang siya tapos wala ring mangyayaring pagbabago sa buhay namin. Bumuntong hininga naman si Mama at lumaylay ang balikat. Tugon niya sa akin, "Pasensya ka na anak, wala eh. Desperada na ako. Baon na tayo sa utang at palaging lugi. Si Papa mo naman hindi pa rin makahanap-hanap ng bagong trabaho. Anak, pagod na ako. Gustong-gusto ko nang sumuko pero hindi pwede. Kaya kahit anong pag-asa, kahit peking pag-asa pa yan, lulunukin ko na." Nakita kong nangilid ang luha ni Mama. Pinunasan naman niya agad ito ng manggas ng kanyang damit. Sir Jupiter, parang kinurot ang puso ko noong sandaling yun. Mahal na mahal ko si Mama. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Niyakap ko na lang siya noon at hinayaan na lang ang kanyang pasya. Pasya na agad pong nagbunga. Pinatong po ni Mama ang isa sa mga itim na bato sa ibabaw ng tukador nila ni Papa. Ang isa naman, nilagay niya sa belt bag na pinaglalagyan namin ng pera kapag nasa palengke. Kinabukasan, naramdaman po namin agad ang bisa ng pampaswerteng mga bato. Nakadiskwento kami sa supplier ng gulay, tapos bigla na lang sinabi ng 2 sa mga nautangan ni Mama na huwag na lang magbayad. Higit po sa lahat,
Dagsa ang mga namili sa amin. Tanghali pa lang, ubos na ang mga paninda namin. At pag-uwi, nabalitaan naming may nahanap ng bagong mapapasukang trabaho. Si Papa. Nagtuloy-tuloy nga po ang swerte namin, Sir Jupiter. Nakakuha kami ng matinong pwesto sa palengke, tapos nakalipat sa isang maliit, ngunit mas maayos na sementadong bahay. Nabayaran din namin lahat ng mga naiwang utang at hindi na rin pinoproblema ang mga babayarin sa pag-aaral ni Lizelle. Ang pinoproblema lang namin noon, si Lizelle po mismo. Graduating na po siya sa high school noon, tapos saka pa nakuhang magloko. 2 buwan matapos naming makuha yung mga pampaswerteng bato, palaging ginagabi mula sa eskwela ang bunso kong kapatid. Kung minsan inuumaga pa nga po, tapos lasing. Ang malala, pinatawag pa si Mama sa paaralan kasi raw nagbubulakbol si Lizelle. Nagbabantay ng tindahan si Mama noon, kaya ako na lang ang pumunta bilang guardian. Doon ko po na lamang madalas palang absent si Lizelle. Hindi na rin nakakapasa ng mga projects at takdang aralin. Yun ay sa kabila ng tuloy-tuloy naming suporta sa kanya. Pagkatapos kong makausap ang kanilang guro, agad kong kinumpronta sa bahay si Lizelle. Nagulat ako kasi sinasagot niya na ako ng pabalang. Kesyo, wala na raw kaming pakialam kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay. Sinasabi niyang hindi raw namin siya naiintindihan. Minsan na nga lang daw siya nagsasaya, pagbabawalan pa. Inaamin ko po, Sir Jupiter. Nagkamali ako noon kasi nasampal ko si Lizelle. Namalayan ko na lang, pabagsak na sumara ang pinto nang lumabas ang kapatid ko. Ilang araw namin siyang hinanap, pero wala kaming ideya kung saan siya pumunta. Wala ring nakapagtuturo ng mga kaklase o kaibigan niya, bagamat ramdam kong nagsisinungaling ang iba sa kanila. Dumagdag pa po si Papa na hindi na rin halos umuwi ng bahay. Noong una, sabi niya, pinapadala raw siya sa malayong construction site. Sa kabilang bayan daw, kaya doon na lang siya nagpapalipas ng gabi. Pagkatapos malaman-laman naming may babae pala si Papa. At tuluyan siyang lumayas noong 3 buwang nasa amin ang mga itim na bato. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mama noon, Sir Jupiter. Hindi ko nga po malimutan ang tagpo noong bigla na lang siyang bumagsak sa may sala. Sabi ng doktor, sobrang stress daw, kaya tumataas ng husto ang blood pressure ni Mama. Sabi ko naman sa kanya magpahinga na muna at isara muna namin ang tindahan sa palengke. Pero ayaw po niya eh. Yun na lang daw ang magsisilbi niyang libangan sa gitna ng madilim naming dinadanas. Tinangka ko pa po siyang piliting makinig sa akin, Sir Jupiter. Subalit nagulat ako nang bigla niya akong singhalan at pandilatan. Nagulat ako kasi soft-spoken si Mama. Kailanman hindi siya nagtataas ng boses kahit galit na galit na.
Isa pa, pansin ko ring namumula ang kanyang mga mata at napakadiin ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ramdam ko talagang gusto niya akong saktan dahil lang sinasabihan ko siyang isara muna ang tindahan. Ramdam ko ring bagyang pumangit ang daloy ng hangin sa loob ng bahay. Naging kahawig sa enerhiyang naramdaman ko sa tindahan ng lalaking maputla. Binawi ko na lang ang sinabi ko at pinakalma ko siya. Subalit nasa isip ko ng baka may kinalaman ang mga itim na bato sa pagbabago ni Mama. O marahil may kinalaman din ito sa mga nangyayari sa pamilya namin. Kinagabihan naisip ko pong hanapin ang mga itim na bato. Subalit di pa man ako nakapapasok sa kwarto ni na Mama, biglang may nagtatawag sa labas ng bahay namin. Kaibigan ng kapatid ko. Taranta kong pinuntahan ang mga nasa labas. Nakita kong bit-bit ng kanyang mga kaibigan si Lizelle. Binumog ako ng pagkabahala nang makitang nanghihina ito at namumutla. Sabi ng mga naghatid, ilang araw nang ganoon ang kalagayan ni Lizelle at hindi na nila malaman kung ano ang gagawin. Dali-dali ko namang tinawag si Mama at saka dinala namin sa ospital ang kapatid ko. Pero pinauwi rin kami agad kasi walang makitang mali sa kanyang kalusugan. Nasigawan pa ni Mama yung doktor kasi halata namang nanghihina si Lizelle. Lumapit pa kami sa ibang mga doktor, pero pare-pareho lang ang mga sinasabi nila. Sa bahay, palala ng palala ang kalagayan ni Lizelle. Nangungulay ubi na ang kanyang balat at nanlalagas ang mga buhok. Marami ring tumubong mga bukol na may lamang nana sa buo niyang katawan. Hindi na rin siya halos makakilos at makapagsalita ng maayos dahil sa kirot at panghihina. Si Mama naman tuloy-tuloy lang ang pagpapatakbo sa tindahan namin ng gulay sa palengke. Bagamat masidhi ang pag-aalala niya para kay Lizelle, ramdam kong hindi niya magawang itigil muna ang pagtitinda. Kapag pinipigil ko nga po, nagpupuyos siya sa galit at namumula ang mga mata. Dahil doon, patindi na ng patindi ang pagkabahala ko para sa kanila ng kapatid ko. Sinubukan ko po ulit na kunin ang itim na bato sa kwarto ni na Mama. Sakto po kasing ako ang naiiwan sa bahay para bantayan si Lizelle habang nasa tindahan si Mama. Subalit hindi ko na ito mahanap sa ibabaw ng tokador, Sir Jupiter. Hinalugog ko ang buong kwarto, pero wala po talaga. Hanggang sa noong nilinis ko ang kwarto ni Lizelle, nakita ko ang itim na bato sa ilalim ng kama niya. Nagtaka ako kasi malabong ilagay ni Mama yun doon. Gayunpaman, hindi na ako nagdalawang isip at mabilis kong itinapon ang bato sa isang kanal sa labas ng bahay. Umasa akong may magbabago sa bahay namin. Kahit malamang na bumagsak ulit ang negosyo namin. Subalit, labis po akong nagtaka. Kasi natagpuan ko na naman ang bato sa loob ng bahay namin pagkalipas ng ilang araw. Naroroon na naman ito sa ilalim ng kama ni Lizelle. Itinapon ko ulit, pero bumabalik pa rin. Ilang ulit kong sinubukang dispatsahin at dalhin yun sa malayong lugar, pero nakababalik po talaga sa bahay. Sumapit ang mahigit 6 na buwan mula nang mapunta sa amin ang bato, Sir Jupiter.
Pakiramdam ko hindi ko na kilala ang mga kasama ko sa bahay. Lumalala pa rin po ang kalagayan ni Lizelle. Palagi na rin itong masungit kahit po sa akin na nagbabantay sa kanya. Si Mama naman palaging wala na sa sarili. Puro negosyo at pera ang bukang bibig. Hindi na rin nawawala ang pamumula ng mga mata tapos namumutla na ang balat. Naisipan ko na namang kunin at itapon ang itim na bato. Subalit laking gulat ko nang pigilan ako ni Lizelle. Galit na galit ang kapatid ko, sinisigawan pa ako. Ang nakapagtataka, napakalakas ng kapit niya sa braso ko kahit pa nanghihina na dapat ang kanyang katawan dahil sa sakit. Napakatindi na ng kilabot ko noon pero naisip kong kailangan ko nang gumawa ng paraan para matigil na ang kahibangang yun. Tinulak ko ang kapatid ko pahiga sa kanyang kama at mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto niya. Dala ko ang itim na bato. Ngunit hindi pa man ako nakalalabas ng bahay na sundan na niya ako, hinablot ang braso ko at kinuha ang bato at sinakal ako. Pinilit kong makawala pero sadyang napakalakas ni Lizelle. Kaya ang ginawa ko, pinilit kong abutin ang doorknob bago pa man ako maubusan ng hininga sa pagkakasakal. Nang mabuksan ko ang pinto, paulit-ulit ko itong kinakalampag para marinig ng mga nagdaraan sa labas. Mabuti na lang po at may nakapansin. Inawat ng ilang kalalakihan si Lizelle kahit halata kong nahihirapan sila sa lakas nito. May nakapagsabing may sapi ang kapatid ko, bagay na kahit ayokong paniwalaan, hindi ko naman magawang pasinungalingan. Tinali po ng mga tao si Lizelle sa kanyang sariling kama. Nakakuyom ang kanyang mga palad at nanlilisik ang mga mata. Pagkalipas ng kalahating oras, may dumating na isang pari na tinawag ng mga nagmagandang loob. Kinausap ako ng pari kung may alam ba ako sa mga nangyari. Ikinuwento ko naman ang tungkol sa pampaswerteng bato. Batong hindi ko na ulit makita kung saan. Nanlaki ang mga mata ng pari. Kilala raw niya ang nasabi kong lalaking payat at maputla. Isa raw itong alagad ng mga Diablo. Gumagawa raw ito ng paraan para mapakain ang mga kaalyadong demonyo ng enerhiya galing sa bato. Doon na kumilos ang pare Sir Jupiter. Sinimulan niyang dasalan at bendisyonan ang kapatid ko. Pinilit niyang palayasin ang demonyong may kontrol kay Lizelle. Ilang minuto pa, bumuka ang mga palad ni Lizelle at nakita namin sa kaliwa niyang kamay ang bato. Kinuha agad ni Father ang batong itim tsaka binuhusan ng maraming holy water. Kita ko pong umusok ng puti ang bato habang natutunaw sa ibinuhos na tubig. Kita ko ring nagkikikisay ang kapatid ko habang umuusok din ng puti ang buo niyang katawan. Nang kumalma na ang kapatid ko, sabi ni Father na panatilihin lang itong nakatali. Akala ko po talaga kakalma na ako noon, Sir Jupiter. Pero niyaya ako ni Father na puntahan si Mama sa palengke. Kailangan daw naming magmadali. Muling kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Nag-aalala ako para kay Mama. Pagdating namin doon, abutan naming napakagulo na ng buong pwesto namin. Umabot pa nga po ang kalat sa mga katabing tindahan. Nagwawala rin po kasi si Mama at itinali na rin ng iilang kalalakihan. Kung ano ang ginawa ng pari kay Lizelle, ganoon din ang ginawa niya kay Mama. Dinasalan niya ito at binindisyonan. Kinuha rin niya ang natitirang bato
tsaka binuhusan ng holy water. Pagkatapos itinuro ko kay Father ang kinaroroonan ng misteryosong tindahan ng lalaking maputla. Subalit, wala na ito roon pagdating namin. Tambak ng basura lang ang tumambad sa amin at walang kahit na anong bakas na may tindahan doon. Ilang oras din pong walang malay sina Mama at Lizelle, Sir Jupiter. Nang magising, nanghihina sila at hingi ng malamig na tubig. Unti-unti na ring nawala ang mga kakaibang sintomas sa katawan ng kapatid ko. Ilang araw ding pabalik-balik si Father sa amin para siguraduhin hindi bumalik ang demonyo sa aming bahay. Nang matapos ang lahat, kinausap ko ng masinsinan si Mama. Hindi pa man ako nagsasalita, abot-abot na ang paghingi niya ng tawad sa akin kasi raw hindi siya nakinig. Nagsisi siya kasi hindi na niya sinuri kung tama pa ba ang pag-asang ginakapitan niya para makaahon kami sa buhay. Sa totoo lang, gusto ko rin talagang sisihin si Mama noon. Pero nanaig ang pagmamahal at pag-unawa ko sa kanya. Sadyang naging desperada lang si Mama, Sir Jupiter, kaya imbis na sumbatan, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Sinabi kong makakaahon din kami sa patas na paraan. Mula po noon, hindi na naniwala sa kahit anong pampaswerte si Mama. Lumipat po kami dito sa Cebu para iwas tsismis tungkol sa nangyari sa pamilya namin. Nagtayo kami ni Mama at Lizelle ng isang food stall business mula sa konting halagang naipon. Hindi man palaging sobra-sobra ang kinikita, pero nakakaraos naman po kahit papaano. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. At bago ko tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala sa mga listeners na mag-ingat sa pag-asang nakikita natin. Higit sa lahat, pahalagahan ang pamilya natin. Pairalin palagi ang pag-ibig at pag-unawa.